kampo ng mga Duterte na bulabog sa expose ni Ramon Tulfo. Ayon po kasi sa inilabas ni Mon Tulfo sa kanyang page, here is an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Basahin ko po yung mga pangalan. Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, for confirmation. So hindi pa sigurado kung talagang kasama si Magalong sa listahan na to, although yan po ay kino-confirm nila. Sunod, si Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit at isang alias Monk. At pinangalanan naman ni Mon Tulfo ang mga possible financiers. VP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Chavit Singson. Sabi pa ni Tulfo, don't ask me where I got the info. I won't tell kahit na pitpitin nyo ang ko. Pero kung maaalala ko, nung isang video ko, sinare ko sa inyo yung vlog ni Yayam Dizon kung saan in-expose niya rin parehong-pareho ng mga pangalan ang mga taong sangkot di umano sa panggugulo sa darating na INC rally sa November 16, 17, and 18. Sino kaya sa kanilang dalawa ang nangopya ng listahan na ito? Although okay yun, mas marami silang mag-expose ito, mas mabuti. Pero yan po ay kung totoo man itong ini-expose nila. Dahil mabigat po ito mabigat na paratang itong sinasabi ni Yayam Dizon at ni Ramon Tulfo kung totoo na ang mga taong ito ay involved sa destabilization, lalo na sa paparating na INC rally. At sa expose na ito, nagulantang ang kampo ng mga Duterte. Ayon sa News 5, sagot ni Congressman Pulong Duterte dito sa expose ni Ramon Tulfo, the only destabilization happening here is in his grip on reality. Ito ang buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa social media post ni Ramon Tulfo tungkol sa insider list ng mga personalidad na nasa likod ng umano'y destabilisasyon na binabantayan ng gobyerno. Sa naturang post ni Tulfo, kasama ang kongresista maging ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na kabilang sa anyay possible financiers. Sabi ni Pulong Duterte, if this so-called list is his version of insider intelligence, then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. Buwelta pa niya, as if this bangag administration even needs a coup. It is already in the final stage of self-destruction. Malaki siguro tinatanggap nito kay Bangag. At kahit ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya, laos na nga, sinungaling pa. Dagdag pa ni Paulo Duterte, this guy has made a career out of gossip packaged as courage. But this time, he's gone full fantasy, name-dropping people, inventing plots, and pretending he's part of some spy thriller. Ako, okay lang ito eh. Siyempre, idepensa ninyo ang sarili ninyo kung sa tingin ninyo, gawa-gawa lang ang mga expose na yan. Kaya lang, mapapansin nyo ang mga Duterte, no? Hanggang ngayon, yung pa rin bangag ang ikinakabit nila sa pangalan ni President Bongbong Marcos. Wala naman silang maipakitang ni isang konkretong ebidensya na bangag nga si President Bongbong Marcos. Hanggang doon na lang ba talaga ang kaya ng mga Duterte? Ang tawaging bangag si President Bongbong Marcos. Kaya nga itong mga aliporis nila, itong mga followers nila, itong mga vloggers nila, itong mga nagko-comment ng mga DDS, hanggang ngayon, bangag ang tawag kay President Bongbong Marcos. At hindi lang sa kanya, sa lahat ng sumusuporta kay President Bongbong Marcos. At kahit ako, paminsan-minsan nakakatanggap ako ng comment
na nagsasabing bangag din daw ako tulad ng aking amo. Wala po akong amo. Pero ang sinusuportahan ko po si President Bongbong Marcos. At hanggat wala silang naipapakitang pruweba na ang ating Presidenteng Bongbong ay drug addict at bangag at gumagamit ng kung ano-anong substance, hindi po ako maniniwala sa sinasabi nila. Dahil alam po natin na simulat sa pool, paninira lang po yan na sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sirain si President Bongbong Marcos na after 3 years, hindi sila nagtatagumpay. So itong destabilization daw na magaganap sa November 16, 17, and 18, itong mga taong ito ang may pakana. Buwelta naman ng ibang DDS, galing kay Attorney Ferdinand Topacio, malakas lang ang loob niya kasi wala siyang bayag. Dahil di ba nga sabi ni Montulfo, huwag niyo na akong tanungin kung saan ko nakuha ang impormasyon, hindi ko sasabihin kahit pitpitin niyo ang bayag ko. Sabi naman ni Lorraine Badoy, Hoy Mon, anong pipit-pitin namin? Wala ka namang bayag. Style DDS talaga. Kung hindi nila maipaliwanag ng mabuti yung kanilang panangga o yung kanilang pagtatanggol, dadaanin nila sa personalan. May sumagot na isang kakamping, itong si Topher Samson. Sabi niya, ginagago tayo ng mga DDS. Harap-harapan. Ha ha ha. 2024 pa kayo nagwawala. Si Kiko Barsaga nananawagan na ng people power sa video niya. Tapos ngayon, todo tanggi kayo sa sinabi ni Mon. Aminin nyo na kasi. Sabi pa nitong kakamping na ito, hindi nyo maloloko ang mga kabataan. Hindi rin naman kami papayag na patalsikin nyo si BBM kahit si Lenny ang binoto ko. Good for you, Topher. Ganyan naman kasi dapat Kung sino ang iniluklok ng Diyos sa kanyang pwesto, dapat igalang ng mga kalaban. Dahil yan po ang utos ng ating Panginoon Diyos. Magpasakop kayo sa namumuno sa inyo na ayaw tanggapin ng mga Duterte. Sa bagay, alam naman na natin, hindi ba? Mas makademonyo itong mga Duterte, lalo na si Digong. Nung sinabi niya na mas pipiliin niya na mapunta sa impyerno, nahihintayin niya kayong lahat na DDS sa impyerno, magkita-kita kayo doon kung saan ang presidente ay ang kanyang anak na si Sara Duterte. So, aasa pa ba tayo na magbabago ng pananaw itong mga Duterte na to? Si Sara Duterte, umalma rin. Sabi dito sa GMA News Online, VP Sara denies funding alleged destabilization plot. Vice President Sara Duterte on Tuesday dismissed a report that she was among the financiers of a supposed destabilization plot against the government, calling it chismis without evidence. Kapag meron kang alegasyon, wala kang ebidensya, ang tawag niyan ay chismis o ang tawag sa'yo ay chismosa. Yan po ang sagot ni Sara Duterte sa sinabi ni Ramon Tulfo na siya at ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte at kasama si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang mga financier ng destabilization plot laban sa gobyerno. So ngayon nabasag na ang plano ng mga magdi-destabilize kuno ng INC rally sa November 16, 17, and 18, malamang hindi na mangyayari yan. Dahil kapag natuloy ang panggugulo sa mga petsang yan, alam na kung sino ang ituturong salarin o kasangkot sa panggugulo kung matutuloy man ang panggugulo. Pero tulad ng sinabi ko, sa tingin ninyo, matutulog sa pansitan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos at hahayaan na lang itong mga taong ito na sinabing sangkot sa destabilization na isa katuparan ang kanilang maitim na balak? Sabi po dito sa balita, walang kudeta, walang kaguluhan, nananatiling nagkakaisa at tapat sa pamunuan ang sandatahang lakas ng Pilipinas o yung AFP. Sa gitna ng mga kumakalat na haka-haka at maling impormasyon sa social media, nililinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanan ang mga balitang may planong kudeta o anumang destabilization effort laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr.,
nananatiling matatag at tapat ang buong hanay ng AFP sa kanilang sinumpaang tungkulin, ipagtanggol ang konstitusyon, protektahan ang mamamayan at suportahan ang lehitimong pamahalaan. Sabi ni General Browner, walang kudeta, walang pagtataksil. Ang AFP ay para sa bayan, hindi para sa politika. Sa nalalapit na mga rally sa November 16, 17 at 18, tiniyak ng AFP na mananatiling mapayapa at maayos ang lahat ng aktibidad. Hinihikayat din ng militar ang publiko na maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng mga peking balita na maaaring magdulot ng takot o pagkakahati-hati ng bansa. Tiwala, katapatan, katatagan. Ang AFP ay kasama ng sambayan ng Pilipino sa pagtataguyod ng kapayapaan at katotohanan. Sabi naman sa balita sa Inquirer.net, Remulla warns versus destabilization efforts amid 3-day INC rally. Interior Secretary John Vic Remulla has warned against potential destabilization efforts at the 3-day Iglesia ni Cristo rally, which aims to promote government transparency and accountability. Sabi niya, as early as now, I am telling all who are planning destabilization, when we're on red alert like this, the Mendiola area and the areas around Malacanang, that is no man's land. If you get into a formation there without a permit and you charge forward, we will arrest you. We will do whatever it takes to stabilize the country. That's why as early as now, I am warning them, stay away from these places. So, ayan, nagbigay na ng warning si Secretary John Vic Remulla na huhulihin lahat ng magrarally ng walang permit at susubok na i-destabilize ang gobyerno sa darating na INC rally. So sa tingin ninyo, matutuloy pa ba yung destabilization na yang sa November 16, 17, and 18? At susubukan pa rin kaya nilang manawagan ng Marcos resign? At kung hindi mag-resign, ay sapilitan nilang aagawin ang kapangyarihan mula sa gobyerno ni President Bongbong Marcos? Kung nakahanda itong mga taong manggugulo sa INC rally, handang-handa na po ang ating gobyerno, lalo na ang AFP, na panatiling peaceful and orderly ang magiging rally ng INC itong darating na 16, 17, 18 ng Nobyembre. So, naniniwala ba kayo na kasama si Sara Duterte, Pulong Duterte at Chavit Singson bilang mga financier nitong destabilization plot laban sa ating gobyerno? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.